Nasa kusudian ng Kamara ang dating customs fixer na si Mark Taguba na dawit sa 6.4 billion pesos na shabu shipment noong 2017. Pinuputakte raw kasi si Taguba ng mga death threats. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nakilala ng publiko si dating Bureau of Customs fixer Mark Taguba sa pagsalang niya sa Senate hearing noong 2017. Kaugnay yan ng pagkakadawit niya sa 6.4 billion pesos na kargamento ng shabu. Makalipas ang ilang taon, ganito na si Taguba ngayon. Emosyonal siyang humarap sa House Quad Committee higit isang linggo lang mula nang masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong kaugnay ng illegal na shipment. Dito niya iginiit na inosente siya. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Ang hirap mo. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Ang TARA system na tinukoy ni Taguba, ang sistema ng panunuhol sa BOC. Kada container na ipupuslit, may kapalit na bayad pampadulas sa mga opisina para hindi nasilipin ang laman nito. Ayon kay Taguba, kaya niya magpalusot noon ng 100 container kada linggo. Katumbas niyan ang nasa 17 milyong pisong suhol. Nababahala ang mga mambabatas na nalulugi ang pamahalaan dahil dito. Deprives the government the opportunity to assess correctly the shipment or importation. I believe it is high time we revisit the charter of the Bureau of Customs. Dismayado si Taguba dahil iilan lang silang nadiin sa kaso. So, ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya, pero matatanggal yung mga matataas na tao, tulad nila Commissioner Fildon, at kami may iwan. Ang masaklap niyan, may banta pa raw sa kanyang buhay. Para sa kanyang kaligtasan, minabuti ng mga mambabatas na sa kamera muna siya i-detain hanggang matapos ang pagdinig o hanggang mawala ang kanyang death threat. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.